Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dorina May E. de la Cruz at narito ang aking talumpati na pinamagatang Pantay na Karapatan, Hindi Pagkakahiwalay. Naway sa loob ng ilang minutong ito ay maabahagi ko sa inyo ang isang isyong patuloy na sumisira sa ating lipunan, ang diskriminasyon. Sa bawat umaga nating paggising, tila ba nakagisnan na natin ang isang lipunang puno ng kulay hindi lamang dahil sa sinag ng araw o sa ating mga pangarap, kundi dahil sa samut-saring mukha, pinagmulan at paniniwala ng bawat isa sa atin. Ngunit sa kabila ng kagandang ito, may isang mabigat na ulap na patuloy na bumabalot sa ating mundo, ang diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay hindi na bagong issue. Isa itong lumang sugat na sa lipunan na patuloy na bumabalik at nananakit. Sa paaralan, sa trabaho, sa lansangan, maging sa social media. Nakikita natin ito sa iba't ibang anyo. May mga hinuhusgahan dahil sa kulay ng kanilang balat, may mga pinagtatawanan dahil sa kanilang kasarian. May mga binabangsagan bilang mababa dahil sa kanilang antas ng buhay. At ang pinakamasakit, minsan, tayo mismo ang nakikibahagi sa ganitong gawain, kahit hindi natin namamalayan. Bakit nga ba may mga taong tila naliligaw ng pagtingin? Bakit may mga taong mas pinipiling manghusga kaysa umunawa? Hindi ba't lahat tayo ay pinanganak na pantay-pantay, may damdamin, may pangarap, at may karapatang igalang? Ang diskriminasyon ay hindi lamang simpleng pang-aapi. Ito ay isang lason sa ating pagkatao. Isa itong harang sa pag-unlad ng isang bansa sapagkat hinahati nito ang mga mamamayan. Paano tayo makakabuo ng matatag na lipunan kung ang mga mamamayan mismo ay hindi marunong tumanggap sa isa't isa? Isipin natin, ang mga kabataang lumalaking tinawag na iba, ang mga batang natututo ng magtago ng kanilang tunay na sarili dahil sa pangungutya ng iba. Ang mga taong nawawala ng tiwala sa sarili dahil sa paulit-ulit na panghuhusga ng lipunan. Ang ganitong mga sugat ay hindi basta gumagaling. Ito'y pilat na mananatili hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit mga kababayan, hindi pa ulihang lahat, may pag-asa pa. At ang pag-asang ito ay nagsisimula sa atin, sa ating pag-iisip, sa ating puso at sa ating mga kilos. Simulan natin sa simpleng bagay, sa paggalang sa bawat isa, sa pagtanggap na ang pagkakaiba ay hindi kasalanan, at sa paniniwalang lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin. Hindi natin kailangan maging mayaman o makapangyarihan upang labanan ang diskriminasyon. Kailangan lang natin maging makatao. Ang tunay na sukatan ng kabutihan ay hindi ang itsura, kasarian o estado sa buhay, kundi kung paano natin pinahahalagahan ang kapwa. Ang lipunang walang diskriminasyon ay lipunang may pagkakaisa. Isang lipunang hindi nagtatanong, sino ka? Kundi, paano kita matutulungan? Isang lipunang hindi natatakot sa pagkakaiba, kundi nagagalak dito, sapagkat dito nagmumula ang ating lakas at pagkakaisa. Mga kaibigan, tandaan natin, ang respeto ay hindi pribilehiyo, ito ay karapatan. Karapatan ng bawat tao, anuman ang kanyang kulay, kasarian, relihiyon o estado sa buhay. Sa huli, nais kong iwan ang mensaheng ito. Hindi natin kailangan maging pare-pareho upang maging pantay. Ang ating pagkakaiba ang nagbibigay saysay sa ating pagkatao. Kaya huwag nating hayaang manatiling bihag ng diskriminasyon ang ating lipunan. Tumindig tayo, magsalita, at ipakita sa mundo, sa bansang ito, lahat tayo ay tao. Lahat tayo ay pantay. Maraming salamat po at naway maging daan tayong lahat tungo sa isang lipunang puno ng paggalang, pagtanggap at pagkapantay-pantay.